bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Lang sis, babasa natin sa bisita. Ay, sige. Sorry. Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Then, verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. 22, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is with us. So, yun, ang title ng aking ituturo ay The Savior is Born. So, kung bakit naipanganak ang Panginoong Hesus, sabi dito, ang pinaka-aim talaga ay to save His people from their sin. So, why Jesus is come in the world? So, una, to save the sinners. Kasi yun nga na, ang tao, tayo po ay, yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon, tayo po ay makasalanan. So, sabi dito, this world is without hope. Yun. So, walang pag-asa ang tao kung wala talaga ang Panginoon. So, anong mangyayari sa mga tao dahil tayo ay makasalanan? So, anong mangyayari sa tao? So, sabi dito, people going to hell. So, yun talaga minsan, akala lang ng tao, wala lang. Kumbaga, pag sinabi natin na about sa Panginoon, talagang walang interest ang tao. Pero, doon natin makikita na ang tao ay higit na kailangan natin ang Diyos. Sabi dito, dahil tayo ay makasalanan, tayo ay mapapahamak tungo sa impyerno. Para ako nagsusoul winning. So, mapapahamak tungo sa impyerno. So, sabi nga dito, ayan. Ikalawa, sabi dito, because of His love for us. So, yun, kung bakit naipanganak ang Panginoon. Una, sabi dito, dahil sa ating mga kasalanan, kailangan niya masave tayo. Pangalawa, dahil mahal tayo ng Diyos. Sabi dito in 1 John 4, 9 to 10. Buksan ko na lang. 1 John 1 John 9 1 John 4 9 to 10. Sa ganito ay nahayag ang pag-ibig ng Diyos tungo sa atin dahil isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na isinilang na anak sa sanlibutan upang tayo nawa ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi sa iniibig niya tayo at isinugo ang kanyang anak upang maging mapayapa para sa ating kasalanan. Kaya unang-una talaga ang nagmahal sa atin ay ang Diyos. Ayan. Kaya ibinigay ng Panginoon ng Diyos ang kanyang anak si Jesus Christ para tayo ay maligtas. Kasi kung wala ang si Kristo, so hindi po tayo makakaranas ng kaligtasan. Kaya doon talaga natin maintindihan na bakit may tinatawag na mahal na araw. So yun ay inaalala lamang natin yung ginawa ng Panginoon na kung saan tinubos niya tayo sa ating kasalanan. So hindi lang yung basta story, hindi lang yung basta na nangyari noon, kundi yun talaga ay totoong nangyari 2,000 years ago na talagang ang Panginoon talaga, yan, ipinanganak siya ni Maria. Kasi bakit siya ipinanganak? Para talaga maranasan niya ang process na magiging perfect talaga siya na human. Kasi kung siya ay ipako bilang Diyos, hindi siya maipapako ng tao. Kaya kailangan niyang magkatawang tao para kumbaga matupad yung mission niya na iligtas tayo. So, ikatlo sabi dito, to give us eternal life. Ayan. So, makita natin dyan, ito sa, sabi dito kana sa number 2, because of His love for us. Sabi dito, Jesus loved the sinners. So, yung ikalawa sabi niya, He demonstrated His love for us. So, makikita natin yan sa Romans 5:8. Romans 5:8. So, sabi dito, datapat kikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Kaya, kung atin pong titingnan, bakit nga ba talaga ang Panginoong Jesus ay napako sa krus? So, kung tatanungin natin, di ba, kunwari, si Ate Christine, para sa Ate Christine, sa iyong pagkaunawa, sa tingin mo, bakit nga ba napako ang Panginoong Hesus Kristo? Para masave niya tayo sa mga kasalanan. So, tama.
So yun talaga ang number 1 na dahilan, na dahil mahal tayo ng Diyos para ma-save tayo, di ba? Kasi tayo bilang isang tao, wala talaga tayong kakayanan para iligtas yung ating sarili. Kahit sabihin natin na gumawa tayo na mabuti, kahit magsimba tayo, gawin natin ang mabuti. Sa tingin mo, Ate Christine, masasabi mo na sapat yun, na masasabi natin na makakapunta talaga ako ng langit? Hindi katumbasan yun sa ginawa ng Panginoon. Tama. Kaya kahit anong gawin natin na kabutihan, hindi talaga yun sapat para masabi natin na 100% pupunta ako sa langit. So, kaya kahit anong, kasi yung iba, pag marami kasing tao, pag tinanong natin na, kung halimbawa po, tayo ay binawian ng buhay, matitiyak po ba natin ang langit? So, ang iba sabi, oo, bakit? Kasi nagsisimba naman ako, gumagawa ako ng mabuti. Pero lagi nating alalahanin, bakit si Kristo pa ay napako sa krus kung makakaligtas lang naman pala yung paggawa ko ng mabuti at pagsimba? So, sana kung nakakapagligtas yun, sana hindi napako si Jesus Christ, di po ba? So, yun, kaya doon natin makikita na talagang kahit anong gawin natin, hindi yun sapat, kundi yung ginawa naman ni Jesus Christ na pagtubos natin sa krus ng Kalbaryo, yun naman talaga ang magiging sapat para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sabi dito, He suffered on the cross. So, hindi madali sa Panginoong Hesus yung naranasan niya. Sabi nga doon, di ba? Kumbaga, di ba, makikita nga natin sa mga movie, dinadramatize, di ba? Halos lasog-lasog yung kanyang katawan. So, sabi nga doon, pag binasa mo yung Bible, alam mo yung bulan na may tinik-tinik, yun ang hinahampas sa kanya, na kapag hinampas yung dumidikit sa kanyang likod at pag hinila, labas yung mga laman. So, doon natin makikita. Pero makikita natin ngayon na maraming tao yung pipinitin siya, yung ginagaya-gaya nila. So, hindi nila alam yung ginagawa nila yun. So, parang insulto po yun sa Panginoon. Kumbaga, hindi nila alam, parang insulto yun. So, bakit? Kaya ba na talaga nila tumbasan yung ginawa ng Panginoon? Yung ginagawa ba ng pagpipinintensya nila, talaga makakapunta ba sila sa langit? So, hindi. Kasi sabi ng Panginoon, it's done. Kumbaga, tapos na. Kaya nga, nung nangyari nung time na iyon na ang Panginoon ay naipakot na lagutan ng hininga, diba? Sa Old Testament, sa temple, talagang napunit yung kortina. Na ibig sabihin, tapos na yung mga paghahain, wala na. Kasi si Jesus Christ talaga yung final talaga, na siya talaga yung, kumbaga, ang sakripisyo talaga para sa atin. So, yun. Kaya doon natin makita na He suffered on the cross. Kaya, dapat nating tandaan na bilang isang tao, yung kalagayan talaga natin ay makasalanan talaga tayo. At tayo ay mapapahamak tungo sa impyerno. Kaya ngayon, ang dahilan kung bakit si Panginoong Hesus ay naipanganak at kumbaga tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Kasi, bakit kailangan nating, kumbaga ngayon pa lang habang nabubuhay, bakit kailangan natin ma-sure na pupunta tayo sa langit? Kasi, ang kamatayan is sure talaga 100% na darating sa atin. What if namatay tayo na hindi ko tiyak ang langit? So, pagpatay na ba tayo, pwede pa tayo mag-pray na, Lord, patawarin mo ako. Panginoon, tatanggapin kita. So, no chance na po yun na kapag once namatay tayo, na hindi natin natanggap ang Panginoon, wala tayong Kristo sa puso natin. So, wala na po tayong chance. Kasi ang chance natin ay ngayong nabubuhay. Yun talaga dapat ang isang maunawaan ng isang tao na dapat ngayon pa lang. Ang sabi naman ng iba, wala naman nakaka-sure na ano talaga, na kumbaga may langit impyerno. Si Jesus Christ na nga ang proof natin kung bakit kumbaga totoo na may langit, may impyerno. Kasi ang totoo talaga ang impyerno. Kasi kumbaga pag binasa natin sa Bible, hindi naman biro yung ginawa ng Panginoon. Di ba? Sabi nga ng Panginoon, kung pwede lang, Ama, alisin mo to, itong kumbaga ako ay mapako sa krus. Pero hindi sabi niya ito talaga yung mission Kasi kung hindi yun na ginawa ng Panginoong Sus, lahat ng tao ay mapapahamak po tungo sa impyerno. So, sana na mabuksan talaga yung isip ng tao, pero makita natin ang tao ngayon is wala talaga silang time sa Panginoon. So, yan, hindi lang na-aksidente na nandito kayo, na-invite kayo, kundi kumbaga kalooban talaga ng Panginoon o may plano ang Diyos sa atin kung bakit tayo narito. So, yun, sabi dito, He suffered on the cross. Ayun. So yun, tandaan natin na ang kamatayan talaga ay tiyak na darating sa atin. Sabi nga sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kapag namatay tayo, automatic pagmulat mo ng mata, hahatulan ka ng Diyos. Hindi naman tatanungin ng Panginoon sa atin kung ano yung mga achievements natin dito sa lupa, kundi ang tatanungin ng Panginoon, gaano mo ako kinilala at pinaglingkuran nung ikaw ay nabubuhay. Yun po ang hahanapin ng Panginoon. Kasi, kumbaga, siya kasi yung ating creator. Kaya nga tayo may Bible, kung ang Diyos ang lumikha sa atin,
may manual tayo. So, ano ang pinaka-manual natin? Bible. Di ba kapag bumili tayo ng mga ref, mga washing machine, di ba may manual? At least kung ano ang masira, may ano kumbaga, may gabay sila. So, ganoon din sa atin. Biblia talaga yung ating guideline. Pero paano natin malalaman ang sinasabi ng Bible kung tayo ay walang time na mapakinggan o maaral ito? So, lagi nating tandaan na ang kamatayan ay sure. Kaya, ang dapat nating gawin talaga, ngayon pa lang, dapat masigurado ko rin sa sarili ko, ako ba talaga ay pupunta sa langit? Diba? Kung siguro tayo ang tatanungin, okay lang ba sa Ate Christine, Ate Marilyn na sa impyerno tayo pupunta? Kahit sinang tao kapag tinanong mo, hindi. Pero ang tanong natin, yung ginagawa ba ng tao ay, kumbaga, naaayon ba sa Panginoon? Kasi ang Diyos ay may sariling standard. Kasi sabihin natin na gumagawa ako na mabuti, pero hindi po yun ang batayan ng Panginoon. Ang Diyos ay may sariling pamantayan at ang gagamitin ng Diyos na pamantayan ay yung Kanya, hindi yung ating paniniwala. Kasi ang tao may iba't ibang paniniwala. Pero lagi nating tatandaan na ang pamantayan ng Diyos, yun ang gagamitin. So sabi nga dito sa Romans chapter 14, Romans 14:11 to 12. Sabi dito, sapagkat ito ay nasusulat, yamang ako ay buhay, sinasabi ng Panginoon. So, si Jesus Christ mismo ang nagpapatunay, ang nagsasabi dito. Sabi niya, bawat tuhod ay luluhod sa akin, Aba, at bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Kaya, dapat palang ganun ka-importante na bakit ngayon pa lang na ako ay nabubuhay, bakit kailangan ko matiyak ang langit? Kasi sabi ng Diyos, sabi dito, bawat tuhod ay luluhod at ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit. So, ano yung pagbibigay sulit natin na bilang tao namumuhay tayo kung gaano natin kinilala ang Diyos sa buhay natin. Kaya minsan akala lang natin paisi-isi tayo, pero ito talaga ang katotohanan. Sabi ng Diyos, siya ang nagpapatunay na bawat tuhod ay luluhod. Kaya nga sabi nga, actually ang impyerno, hindi naman yung pinipir ng Panginoon para sa atin, sa kay Satan, pero napakadami ng binubulag ng Diablo kasi alam ng Diablo na siya talaga ay mapupunta sa impyerno. Kumbaga, nandadamay na siya, kaya marami siyang tao na binubulag sa katotohanan para hindi makarating ng langit. At least may kasama siya sa impyerno. Kaya ganun yung tayo binubulag. Yun. So, sabi dito, ikatlo, to give us eternal life. Ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak, kundi ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Actually, yung buhay natin dito sa mundo, temporary lang talaga to. Kumbaga ay strangers na lang tayo. Pero ang totoong buhay talaga natin after death, saan natin i-spend ang ating eternity? Yung umpang walang hanggang buhay, saan natin i-spend? Gusto ba natin sa langit kasama ang Diyos o sa impyerno? Na habang buhay doon ay wala makakaalis doon. Sabi nga, di ba, tayo nga lang, mapasok lang tayo ng, kunwari, nagbukas ka ng kaldero, napasok ka lang, ang init-init na nga, di ba, hindi tayo mag-electric fan, kailangan natin ng tubig kasi nauuhaw tayo. Eh, what if sa impyerno? Walang time out doon, walang tubig. Ang sabi nga ng Bible, ito ay dagat-dagatang apoy. Kung i-imagine natin, di ba? At kung doon tayo mapupunta, isipin natin gaano tayo doon maghihirap ng pangwalang hanggan. Kaya sabi nga, kaya binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya marami lang tao na nagre-reject sa Panginoon. Ang higit sa lahat na nagmamahal sa atin ay ang Diyos po. Amen. Siya talaga na. Sana yun ang nare-realize talaga ng mga tao. So sabi dito, we are living temporal in this life, dito sa mundo. Ikalawa, sabi nga, that is 100% sure to human race na lahat tayo talaga mamamatay. In different way ng kamatayan talaga. Iba natutulog lang, iba aksidente, iba may sakit. So, mamamatay tayo sa iba't ibang paraan. Yan talaga ang katotohanan na kahit anong gawin natin, mamamatay at mamamatay tayo. Kaya ang napakahalaga talaga, okay lang tayo mamatay, basta't make-sure natin na sa langit tayo pupunta. Yun talaga ang pinaka-importante. Hindi mahirap maligtas. Kasi bakit? Ang Panginoon na nga ang gumawa eh. Ano lang kailangan natin gawin? Dapat natin makita na makasalanan ako, wala akong anumang magawa. So, si Jesus Christ ang tagapagligtas. So, kailangan na natin siyang tanggapin bilang ating tagapagligtas. Ikatlo, kailangan natin siyang sampalatayanan. Ganun lang po kasimple kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan. Kumpara natin sa kanyang ginawa. So, sabi dito ulit, but He came to give His people eternal life. So, yun ang gusto na ibigay sa atin ng Panginoon.
yung eternal life ay regalo ng Diyos sa tao ng mga makasalanan. So sabi dito, Jesus is the only way to heaven. So kung makita natin sa 1 John chapter 5, so last na to. Meron pa ba? 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 11. Ito, at ito ay ang patutuo na ibinigay ng Diyos sa atin, ang walang hanggang buhay. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So, ang anak po ay si Jesus Christ. Sabi nito, ang buhay na ito ay sa kanyang anak, ay Jesus Christ. So, sabi dito, siya na kinaroroonan ng anak ay may buhay. Kaya, bakit kailangan natin natanggapin si Jesus Christ? Para magkaroon tayo ng tagapagligtas. Kasi sa kanya yung eternal life. So, sabi dito, at siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos sabi dito, ay walang buhay. Kaya yan po ang kahalagahan bakit natin kailangan tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon. Kasi kung wala kang Kristo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, idadagdag ko na lang, last one, John chapter 5 verse 24. John chapter 5. He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Ayun. 5:24. Five. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na nakikinig ng aking salita at nanampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay. Kasi kung babalikan natin yung Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of life is God is eternal life. Kaya sabi dito na may walang hanggang buhay at hindi makakarating sa kahatulan. So, ano yung hindi makakarating sa kahatulan? Hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Bakit? Sabi niya dito, kundi inilipat na mula sa kamatayan, di ba? For the wages of sin is death. Kasi ang death, ibig sabihin pagkahiwalay. So, sabi dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang sinabi dito, sabi niya, mula sa kamatayan, inilipat na tayo tungo sa buhay. Bakit? Kasi kung ikaw ay kinaroroonan ni Kristo. So, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-alala sa mahal na araw. Naalala natin na yung kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin dahil sa tayo ay mahal niya. Yun lang po. God bless. Thank you, sis. So yun, para sa aming mga bisita, hindi po religion yung aming ikuan sa inyo mamaya i-share. So I hope na before kayo lumabas ng building ng Bible Baptist Church, sigurado ninyo 100% na yung kaluluwa nyo mapunta sa langit. Because we don't know, kung sino sa atin ang mauna, and we don't know na paglabas natin ng building na ito is merong mangyari sa atin. Na pagising, ang pagmulat ng ating mata, nandun na tayo sa eternity. So, habang tayo buhay pa, make sure na natin na pagising ko, pagmulat ng aking mata, nasa langit ako at hindi sa impyerno. Kasi ito yung pagkakataon, isa sa pinaka-purpose bakit kayo in-invite ng inyong mga kaibigan is i-share yung message of salvation. Na hindi lamang kami yung magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, kundi kayo rin. Di baling maghirap tayo dito sa mundo kasi normal na yung may paghirap dito. But, wag naman sana doon sa eternity. Kasi once sa eternity na talaga yun, hindi ka na doon matatanggal eh. Once nandun ka na sa impyerno, forever ka na nandun. Doon ang may forever. So dito, temporary lang tayo. So thank you so much. So any prayer request?